At syempre gamit pala natin ang Insta360 Go 3 na camera, kaya naka POV mode tayo. Good day mga kabomba! So nandito tayo ulit para i-follow up review itong Wigo, Toyota Wigo J 2023. Ito yung pinaka lowest variant nila, yung manual transmission. May nag-comment kasi sa atin before na kumusta daw ba yung Wigo after magamit natin ng matagal. Actually ang pinaka gumamit talaga nito ay si Mrs. And sa odometer natin ay nasa 4,972 na yung odometer nito. Nakarating na rin ito ng Baguio. Tatlo kami na angkas sa main driver and merong mga bagahe, no? So kinaya naman kahit na yung mga kasunod namin ay mga SUV, Innova, Fortuner, Ertiga, tsaka van din, no? May van din kaming kasama. Pero kinaya naman ang Wigo. Kagandahan kasi naka-manual transmission. Yun nga, gamit na gamit namin yung Hill Start Assist nitong J variant, no? Kahit J variant ito, meron siyang Hill Start Assist. So yun nga, yung Hill Start Assist, may video ko niyan. So kapag nakahang ka sa incline, so hindi ka aatras basta-basta na kapag tinanggal mo yung paa mo sa brake, no? Same din na kapag naka-decline position naman or pababa, tapos gusto mong mag-reverse, pag pinasok mo sa reverse, hindi siya aabante kasi may 3 seconds siya na lock, maglalak or parang magbe-brake yung sasakyan mo ng kusa para hindi ka umatras or umabante ng padausdos. So far so good naman itong si Toyota Wigo 2023 na J variant. Tinanong kasi Mrs. wala naman siyang any experience na hindi maganda. Di pa napapalitan yung kanyang battery. And yun, nung nakaraan lang may na-encounter kami na kapag pinatay mo na yung makina, so paglabas mo ng pinto, pagkalak mo, may umiilaw, nagbi-blink dito yung may susi. Pero sabi daw normal lang naman daw yun, kaya goods naman. And also dahil nga ito ay lowest variant, wala itong yung dashboard na LED. So naglagay lang kami dito ng iPad. So ayan, oh. Kaya mukha naging infotainment system na siya. At ang kagandahan pa nito, naka-iPad ka pa, no? Tapos nilatag lang namin yung case niya rito sa may banda rito. So pwede ka gamitin mo as Google Maps. And also dahil nga medyo cute size ang side mirror nito, naglagay kami ng blind spot mirror. Ayan, no? Diyan, para nakikita namin yung bandang part, no? Kasi nga dahil hindi ito nabababa, hindi yan nabababang ganon, nang gamit yung retractable, tsaka yung na-manage mo yung gusto mong ibaba or itaas, kailangan mo ng ganyan para naka-fix na dyan, nakikita mo yung babang part. So meron din doon sa isang side na yon. Also ito, nilagyan natin ito ng ito, napakalaking bagay sa akin ito, mas lalo kapag magmamaneuver or pag magmamaniobra, aatras, sa abante, tapos yung sharp turn. Sa napakagamitin nito, itong kung ano man ang tawag dito, ilalagay ko rin yung mga link sa description kung saan ko nabili yung mga accessories na yan na nalagay natin dito sa Wigo J. Ito rin pala, nagpapalit na pala tayo ng mas malapad, no? Mas malapad na rear view mirror kasi yung stock nito napakaliit, ang cute. Ito, kita mo yung likod, kita mo rin yung side. Ayan, ako nakikita niyo yan. At tiningnan ko dito yung kilometer per liter, yung fuel consumption niya. Nakita ko ay, ang average niya ay 9.3 km per liter. So, mababa, no? Nabababaan ako or parang nalalakasan ako sa konsumo kasi 9.3 km per liter. Siguro dahil nga city driving at madalas si Mrs. ay within Metro Manila nagdadrive, madalas traffic. Kaya possible na malakas ang consumption. May ano dun, no? Toyota Wigo. Ano nga lang yung may variant na dilaw, abs? Iba o G? Dito tayo sa Skyway ngayon. Na chill lang kasi bawal dito mag-overspeeding. Susundin mo talaga kung ilan yung nakalagay doon na maximum speed, hanggang 80 lang. Kasi para safe naman talaga. Kasi nasa tayo, himpapawid tayo. Nasa taas tayo na level. Kaya pag nag-overspeeding ka dito, talaga namang may paglalagyan ka. Pupunta ka sa baba. Chill ka lang dito dapat mag-drive. Pagdating naman sa driving, napakaganda ng handling nitong Wigo na to. Kasi nga natry namin sa Baguio City. Ito rin yung pinang-tour namin kung saan kami gumala doon. Pero hindi naman kami binigo. Actually ako at saka si Mrs. din nagtry na mag-drive. Hindi kami binigo sa paakyat kahit sa mga long drive. Napaka-stable ng kanyang handling. Yun lang, napansin ko lang talagang medyo kulang yung kanyang laki ng makina. Yun lang siguro talaga yung pinaka considering factor nito
Kasi nga 1.0 lang yung makina niya, tapos pang-aakyatan mo pa, hindi talaga siya bagay pang Baguio. Pero kung sasabihin natin kaya talaga na i-Baguio ito. Pero medyo hirap na nga lang talaga, kasi medyo pansin mo pag nasa paakyat ka na, naka third gear ka, hindi kakayanin, kailangan mong bumalik ng second gear, or yun nga, minsan nga first gear talaga, tapos saka may papasok ulit ng second gear para buwelo na. Sa suspension niya naman, recently ang dinadala namin ay yung Mirage. Almost same naman sila ng suspension, parehas naman maganda for city driving at sa mga slight na lubak. Pero kapag dating sa mga severe na lubak, mukhang medyo dihado tayo, kasi hindi talaga siya nakadesign for lubakan. For city driving talaga itong Wigo. And masasabi namin, matipid naman talaga. Mas lalo kung gagamitin mo sa Manila for city driving. Tapos maliit lang, hindi ganun kalakihan na sasakyan. Kung maliit lang din yung parking ninyo, swak na swak naman ito. Isa bang problema pala dito na medyo naselan kami, yung likod wala siyang defogger. So kapag pumunta ka ng Baguio, magmo-moist yung likod ninyo. At ang problema minsan, kapag sobrang moist na, wala ka na makita sa likod, kailangan mo na talagang bumaba at punasan manually, punasan talaga ng mano-mano, para lang may makita ka sa likod niya. Unlike kasi dun sa E tsaka sa G na variant niya, merong defogger, napakalaking tulong yan. Tapos na-realize ko, kapag pala ang design ng sasakyan lapad na yung likod, flat na yung likod, katulad ng mga yan, yung mga SUV, merong mga defogger. Ayun. So kailangan itong Wigo na to, dahil flat din yung likod niya, unlike dun sa sedan na pa kurba ng ganon, tapos may buntot pa, may puwet pa. So yun, hindi na kailangan ng defogger, kasi nga nag-i-slide na lang yung tubig. Unlike kasi ng mga ganito, yung SUV na katulad niya na Fortuner, kailangan talaga siya ng defogger, kasi pag mababasa ng ulan, hindi siya ma-wipe ng hangin sa harap. Ayun o, katulad yung isang variant na yan, o, yung Wigo G ba yan or E? Yan, meron siyang defogger. Unlike nga lang itong J, wala siyang defogger. Tapos wala ring option na pwede kang magpalagay ng defogger. Yun ang nakakalungkot doon. Kaya kapag may budget kayo, mas maganda yung mas mataas na variant na yung kukunin ninyo. Mas sulit kasi. Although medyo malaki yung dagdag, almost 100,000, 50 to 100,000 yung dagdag. Pero sulit naman kasi maraming features naman ang nadagdag. Pagdating naman sa aircon nito, iba talaga gumawa ang Toyota. Pagdating sa compressor ng aircon, sa quality, malamig. Actually, ito, ni number 2 lang namin kasi mainit talagang panahon ngayon eh. Number 2, pero usually naka number 1 lang. Tapos ito, hindi siya nakasagad, nandito lang siya sa may gitna. Pero malamig na yan, lalo kung ako lang ang nagdadrive, baka number 1 lang yan. Yan pa, meron na akong nakitang isang kulay silver na Wigo G or E. Ayan o, may defogger din siya sa likod. So yun lamang for the update nitong si Wigo J 2023. Kung ako tatanungin, sulit nga ba ang Wigo J para sa city driving? Gagamitin mo within Metro Manila, pang service? Absolutely yes. So sulit na sulit talaga ito. Pero kung medyo malaki na ang pamilya mo, syempre consider mo na yung mas malaki pa, either yung Avanza or yung ibang matataas na version. So yun lamang mga kabomba. Kayo din naman ang magde-decide niyan kung ano ang pipiliin ninyong sasakyan, pang pamilya, pang negosyo at pang pasok. So yun lamang mga kabomba, ride safe tayo palagi. God bless po.